Pag-usapan naman natin ito. Iba naman tayo. Pag-usapan naman natin itong si Sara Duterte. Kasi kahapon, alam naman natin, busy sa Quadcom, di ba? Itong mga young guns, mga kababayan, nagsalita against Sara Duterte. Siyempre, nakikita ng mga young guns, baliw na ata ito si Sara eh. Di ba? Baliw na ata itong si Sara kung ano-ano mga pinagsasabi. Ngayon si Sara, mga kababayan, halatang pikunin. Halatang asartalo. Parang gusto na, alam mo yun, galit na galit, gustong manakit. Mga kababayan, halos bumubula na po ang kanyang bibig sa pagwawala at naghahamon na kesyo ang presidente daw natin kailangan mag-sorry para daw siya ay makipagbati. Ano yun, bata? Kailangan mag-sorry para makipagbati at ang kondisyon, mag-sorry daw sila sa ginawa kay Kibuloy. Oy, Sara, kung nanonood ka ng hearing kanina ni Kibuloy, sabi mo na-rape ka. You are a victim of rape. Dapat naaawa ka sa mga taong na-rape. Bakit kampi ka pa kay Kibuloy? Diba? Mga kababayan, panoorin nyo itong video ni Sara Duterte. Diyos ko. Grabe. Teka lang. Ba't nawala na naman? Diyos ko. Lagi tayong tinatanggalan ng video dito Teka ha? Ang kulit ng PC ko kung ano-anong ginagawa Eto, panoorin nyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang mungkahi ng mga mambabatas na magpa-neuropsychiatric test para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Pero yun daw ay kung magpapadrug test ang lahat ng mga kongresista at iba pang kakandidato. Nang tanungin ng bise kung may pag-asa pa silang magkaayos ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-sorry daw muna ang Pangulo at iba pang bumabatiko sa kanya sa mga naapektuhan ng gulo sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Lakas ng tama no? Wala akong problema doon. Game tayo. Kumasa si Vice President Sara Duterte sa mungkahi ng ilang mambabatas na sumailalim siya sa neuropsychiatric test. Kasunod ito ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag nung nakaraang linggo. Tulad nagbantang ipahukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at itapon ito sa West Philippine Sea. Pati ang sumagi sa isip niyang pugutan si Pangulong Bongbong Marcos sa sobrang toxic na raw ng kanilang relasyon. Pero ang pagkasa ng vice-presidente may kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Okay. Kung yun lang ang kanyang tawag dito, yun lang ang kanyang kahilingan. Sumagot ang young guns sige, okay na tayo doon. Parehas naman Magpapa-neuropsychiatric test siya, tapos magpapa-drug test siya. Ngayon, young guns, syempre, magpapa-psychiatric test din sila, magpapa-drug test din sila. 1:1 or 2:2, di ba? Kaya lang mga kababayan, halatang halata naman si Sara Duterte ay ayaw niya talaga na gawin yung hamon. Bakit? Ang daming demand. Live din daw dapat ipalabas ang test kung saan kabilang siya. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro to set the guidelines. Sabi sa akin ni Riel Manansala, hoy, buang tapos na si Pulong. Hindi ka nanonood, Riel. Tiningnan mo lang yung umpisa, tiningnan mo lang yung thumbnail Hindi naman ako bias dito masyado. Konti lang. Hindi ako bias dito masyado. Konti lang, ha? Pinakita ko naman na nagpa-drug test si Pulong. Kaya lang, hindi dun sa lugar na hinamon ni Migs. Naghanap ng sarili niyang drug testing. Para sa amin, lahat.
We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Ayun na, ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. Aha. I'm not bluffing. Pangalan Tangina, nakita mo talaga inis na inis si Sarah. At sarap sigurong ano neto pagka katabi mo. Kaya lang nakakatakot eh. Baka mamaya sapakin ka nito eh pag niloko mo. Suntok-suntokin ka, no? Sabi niya, wag mo ako niloloko ha. Suntok-suntokin ka ni Sarah, oh. ko nakataya dito. Andun kayo lahat, nakikinig. Tugon dyan ni Ah. House Assistant Majority Leader Representative Jay Kungon, handa rin silang mapadrug test pero dapat daw ay handang humarap ang bise sa pagdinig ng Kamara. Sabi ni Vice President, nababasa daw niya ang lahat ng batikos sa kanyang mga sinabi. Unusual. Ibig sabihin, nababasa niya lahat. Mga ka-G Fanatics. Ibig sabihin, si Sara Duterte pikon na pikon. Kasi alam mo yung pag binabasa mo talaga yan, ibig sabihin, hindi mo ini-ignore. Kasi hinahanap mo kung ano sasabihin sa'yo ng mga kalaban mo Yung mindset niyan, pag ganyan, pikon ka. Kasi ako mga kababayan, pag may mga tumitira sa akin, halimbawa, tinitira ko, binabackfight ako, o kaya may banat sila against sa akin, ignore ko lang yan. 'Di ba? Mas lalong maiinis sa akin yung mga tao na yon. Ngayon, narinig ngayon ng mga mambabatas, oy, binabasa mo pala lahat ng komento namin ha. Ibig sabihin, buwisit ka sa amin. Unbecoming, unhinged, unstable. Sabihin Unstable. nila, crazy, Aha. lukaret, luka-luka, buang, desperada. So anong ikakadesperada ko? Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng Hindi ako mareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng ano pa yun, mga kababayan? Ulitin ko nga. So anong ikakadesperada ko? Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Oh. Paano ka babayaran ng budget? Paano ka babayaran ng pera? Winaldas mo na. Kaya ka nga nagwawala kasi hinahanap ngayon yung budget. Binigyan ka ng budget, ginastos mo kung saan. 'Di ba? Tapos parang tinanong ka ng tatay mo, anak, saan mo ginastos yung pera? Nahulog papa Hindi ko napakinabangan yung pera ko. Hindi ko alam kung nahulog o ninakaw sa akin. Nagdahilan no? Kasi gano'n naman talaga yung yung sinasabi niya na may gastos sila sa DepEd daw, 15 million. Yung pinakitang resibo ng AFP sa makatuwid mga kababayan, nagsisinungaling ka doon. 'Di ba? That's unbecoming. Oo, yan ay hindi talaga akma sa galaw ng isang opisyal ng bansa natin. Ibig sabihin, if she does or if she did it, then definitely, mga kababayan, pwede niyang gawin yan paulit-ulit. Kaya niyang magsinungaling. 'Di ba? Magnanakaw ng pera, tapos sasabihin niya, ito yung pinaggagastosan namin, ito yung mga binili namin, yun pala, wala namang pinagkagastusan. Lahat napunta sa bulsa. Oh. Ano ang dami. Sarah, sumagot ka na lang doon sa mga issue. Oh. Oh, sabi ni Joben Estrabes, bigay mo na lang daw kay Amores. Ibang patayo, pandagdag franchise. Miss Long Hair TV, shoutout sa'yo. laki ng problema nila. Ah. Kasi ngayon, ayaw ko na tumahimik. Aha. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Tumugon din siya sa sinabi ni Justice Secretary Christine Ayaw daw niya manahimik. Kaya nga, natawa talaga ako dun sa meme nun Parang sinabihan siya ni Gloria, tama ba yung pinagsasabi ko sa press con? Sabi ni Gloria sa meme, Gaga, sabi ko, sumagot ka ng maayos, magpaawa ka, hindi mag-meltdown.
hindi ko na-save yung ano na yun, yung meme na yun. Natatawa talaga ako. Sabi niyang ganun, "Ma'am, okay ba yung press con ko?" Sabi ni Gloria. Sagot doon, "Gaga, sabi ko magpaawa ka, hindi mag-meltdown." Rimulya na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Marcos. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Nang tanongin naman kung ano ang naging aksyon ng kaibigan niyang si Senador Amy Marcos. Yun pa talaga nga inano niya sa DOJ secretary, mga kababayan. Samantalang ikaw nga tingnan na lang natin, nasan ba yung title mo ng pagiging abogada? Saan ba nakarating yan? Baka hanggang notaryo publiko ka lang. Well, ako hindi ako magpapaka-plastic. Yung sinabi niya kay Secretary Boying Rimulya, hindi ko pa nare-research yun. Okay? Hindi ko pa nare-research yun. Kaya ayaw kong i-debunk. Pero malinaw na sinabi ni Secretary Boying Rimulya sa kanya na ito daw ay against doon sa mga patay. Di ba? Against the morality. Oh. Matapos ang kanyang press ko ng Biyernes, sabi ng bise, Tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. pero itunutunan Oh, natakot. Oy, natakot ka kay Sandro, no? Ha, natakot siguro kay Sandro to, mga ka-GP Natics. Biruin niyo, sabi niya, si Amy daw nagalit. Tapos sabi niya kay Amy, sa common friend niya, wag mo sabihin mo kay Amy, wag siya mag-aalit sa akin. Wag siya sabi niya, sabihin mo, wag siyang magalit sa akin at kay BBM. Magalit siya kay Lisa at kay Martin. Kala ko ba kaaway mo si BBM? Kala ko kaaway mo si PBBM. Bakit ngayon, parang kinakampihan mo. Buang ka talaga. Diba? Ang laki ng sira, grabe. Sabi ni Ani Iscario, magdasal tayo na wag maging presidente yan ng Pilipinas sa 2028 dahil kawawa ang bayan natin. Delikado, may saltik sa utas, Diyos mio. Baka hindi kayo nagkita ng BF mo. De, totoo yan sinasabi ninyo. May video nga ako na sinasabi ni Ronald Llamas, takot na takot sa kanya ang mga Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ito po, di ba? Kapag ito po ay naging presidente, mas malala kay Digong yan. Yung ngayon iniisip niya na puputulin niya yung ulo ni PBBM, tapos uhukayin yung patay, tatapon sa West Philippine Sea. Yan ay utak. Ganyan po ang utak ng mga serial killer. Ganyan sila mag-isip, mga serial killer. Kaya, hindi malayo na gagawin nila, gugurgurin nila tayo. Diba? turing pa rin naman daw niyang kaibigan ang senadora. Sila ng Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya. May pag-asa pa bang magbabati? Mag-sorry sila Eto na. doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Gago! Ayan. Napamura tuloy ako eh. Loko-loko. Bakit si presidente ang magsusorry sa'yo? Hindi mo sabihan si Kibuloy. Sabihin mo dapat kay Kibuloy, hoy, pastor, yung titi mo kasi. Di ba? Dapat sabihan niya, hoy, pastor, yung edit mo kasi, maghanap ka na lang ng pokpok, marami ka namang pera. yung edit mo,
Huwag mong kapairalin yung kalibugan mo. Pag taglibog ka na, kiss-kiss mo sa pader, o kaya kumuha ka ng pokpok. Sisisihin mo. Bakit hindi siya sumuko kaagad? Oh, sino may kasalanan? Yung mga pulis? Si PBBM? Gago. Diba? Parang tanga lang eh. Si PBBM pa talaga magsasorry dahil may namatay. Kung sumuko kaagad si Kibuloy, meron bang magiging casualty? Wala. Diba? Itinatago pa nga eh. Ang sisihin mo si Kibuloy at yung mga tao niya na nakapaligid sa kanya, buang. Oh. Oh, gag. Magsorry sila sa lahat ng tinear gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Magsorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Agad. Magsama-sama kayo. Magsama-sama kayo nila Cynthia Villar. Pag may ginawa daw mali, pagpasensya na lang. Tayo pa hihingi ng tawad. Anak. Ngayon lang ata ako nakakita ng ganito na opisyal ng gobyerno. Ikalawa sa pinakamataas na pwesto. Tapos pag may kasalanan, tayo pa ang magsasorry. Diba? Kasi ang gusto niya mangyari, yung mga pinapatawag sa Kongreso, magsorry daw kasi hindi daw nakakatulog. Bakit? Sino ba may kasalanan nun? Bakit sila pinapatawag? Kasi may ginawa silang mali. O, papatawag ba sila pag wala silang ginawang mali? Alam, Sarah, ito hindi mo naiintindihan eh. Kung bakit hindi nakakatulog yung tao kasi meron silang konsensya. Diba? Tama? Pero, pag sila ay nakakatulog ng maayos, dalawa lang yan. Ibig sabihin, kahit ipatawag sila dyan, makakatulog sila ng maayos kung wala silang ginawang masama. Pero kung may ginawa silang masama, pinatawag sila dyan, hindi talaga makakatulog yun. Oh. Buang eh. Cynthia Villar. Sabi ni Cynthia Villar, huwag nyo kasing ginagalit. Masyado nyo kasing pinoporsecute tungkol sa Confi Funds. Magbati na lang kasi. Hindi na ako nagtataka. Yung mga Duterte, at yung mga, basta mga Duterte, buang. Diba? Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Kita nyo mga kababayan, pag-isipan ko kung patatawarin ko kayo. Tapos ano pa yan matindi pa yan, mga kababayan. Makikita nyo pa nagsasign of the cross. Bukang pa namin kunin ang panig ng Malacanang at ng Senador Amy Marcos. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi Meron, hindi ko wala dito sa video eh. Nagano siya, sabi niyang ganon. Ipagdasal natin, nagganon siya. Pinakita niya eh. Ipagdasal natin. Andiyan nata kanina, hindi ko lang naipakita sa inyo. Ipagdasal natin ang Pilipinas, sabi niyang ganon. Kasi meron tayong Justice Secretary na hindi alam ang batas. Kita niyo mga kababayan, parehas sila na digong. Mga plastic. Manang-mana talaga eh. Di ba? Pero yan sabi niyang ganun siya daw ang presidente ng impyerno. Drag me to hell. Pero nagka-sign of the cross. Di ba? Parang si Digong, sabi niyang ganun. Pag bumunta tayo sa impyerno, aagawin ko yung pwesto ni Satanas. Puputulin ko ang ipos, ang buntot. At ako ang uupo dun sa pwesto. Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, may padasal-dasal ang putya. Dinuraan mo ang simbahan, minura mo ang Panginoong Diyos, tapos ngayon nagdadasal. Pero natako niyan dito eh, wait lang.
Easy. Papakita ko dito. Tingnan ko lang kung meron pa akong kopya. Alam nyo naman ako eh. Pag naalala ko, bigla na lang lumalabas eh. Tingnan ko lang kung meron ako dito. Kaya pahiya siya kay PBBM eh. Si PBBM, ginisian lang siya. Oh. Wait. Dito ata yun eh. Sana makita ko. Mhm. Ito. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Aha. Kung mapunta tayo sa impyerno, Aha. marami tayo. At maraming magagandang, saan na pala nakapunta yung magaganda. Kala mo punta yan sa langit. Yung magaganda nandoon sa impyerno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay dito, at magkasabay tayo sa gano'n, Mhm. mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Mhm. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan. I want to make life comfortable for you. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Di ba mga ka-GP At natin? huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magaganda. Nagkokontrahan na yung mga sinasabi nila. Ito pa yung pinagtataka ko. Siya, demonyo, presidente ng impyerno, tapos papalitan si Satanas, tas kaibigan ni Kibuloy. Si Kibuloy, mga kababayan, sabi niya, siya daw ang appointed son of God. Kung yung pag-uusapan natin logic dito, meron bang anak ng Diyos na nakipagkaibigan sa demonyo? Kahit sa Biblia ko tingnan, hinahanap-hanap ko, meron ba? Nakipagkaibigan ba si Jesus sa demonyo? Hindi naman. Wala talaga. Kaya sabi kong ganun, ina, meron talagang topak to mga to, meron talagang sira sa ulo. Di ba? Sabi ni ang pigadong social vlog, pamilyang may saltik. Di ba? Oh. Delta Gamis Agoy, kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig ni Gaga. Oh, parehong gusto sa impyerno. Kaya kita nga ninyo, magkakaibigan nga sila nila Kibuloy. Tingnan mo si Kibuloy, manyakol. Si Digong, manyakol. Si Sara gusto maging presidente ng impyerno. Si Digong gusto maging Satanas. Tapos, si Satanas, si Digong, 'di ba? Sabi niya, gusto niya maging si Satanas. Sabi nung isa ng kaibigan nila, siya daw ang appointed son of God. Pero kaibigan niya yung Satanas. Nako, ang hirap pala maging dito. Ang hirap maging tagasunod ni Digong. Ang hirap maging tagasunod, maging alay ni Digong. Mabubuang ka talaga. Diba? Sabi ni Dolor Garcia, go, pwede ka na sa movie na comedy. Ako, malayo po, malayo. Malayo. Diba? Ang kulit kasi naman mga kababayan, nagtataka lang talaga ako. Meron bang isang appointed son of God nakikipagkaibigan sa demonyo? Oh, stupid ba ako? Ha? Yung kung yan ang tingin mo, Julski Channel, okay lang yan. Do I look like stupid like you? Or do I look like stupid like the Dutertes? I am that. Diba? They are truly stupid. Meron bang stupido na kagaya ko
na gumagaya sa kanila? Kasi kung estupido ako, dapat maka Duterte ako. Pero ikaw ata ang estupido eh. Piruin mo, pinapanginoon mo. Sabi niyang ganon, pag ako namatay, pupunta ako sa impyerno. Puputulin ko ang buntot ni Satanas. Satanas, umalis ka dyan. Ako ang papalit sa'yo. Oh. Tapos, yung anak, kahit saan nila ako dalhin, drag me to hell. Ako pa rin ang presidente ng impyerno. Pero sabi niya ganun, ipagdasal natin ang Pilipinas. Meron tayong Justice Secretary na hindi alam ang batas. Kanino ka magdadasal? Sa demonyo? Oh. Tapos yung kaibigan, anak daw ng Diyos, kinakaibigan yung gustong maging demonyo. So ang tanong ngayon, Julski Channel, who is the real stupid? Am I? Ako o ikaw? Diba? Oh. Hindi ako ang estupido. Mas estupido ka kasi yung hinahangaan mo, siya daw ang anak, sabi nila, appointed son of God. Tapos kaibigan, demonyo. Tapos yung isa, presidente ng impyerno. Tapos sabi nung babae, I was raped. Na-rape ka pala eh, pero kinakampihan mo. Yung nagkukunwaring son of God na maraming ni-rape. Oh. Sabi ni Topa Kits Matias, meron bagong stupid na vlogger dati. Pro Marcos, ngayon maka Duterte bayaran na. Sino yan? Si ano? Kilala ko yan ha. Si ano ba yan? Si Epipanyo Labrador. Sabi ni BMB Romy, Sir GP, hindi pa payag si Satanas na palitan siya. Puputulin nga daw yung buntot eh. Diba? Oh. Oh, tama po, Jing Garcia. Huwag tayong lumapit sa mga yan. Diyos ko, ang hirap ha. Sabi nga nung isang oy, thank you so much sa mga galing ng Duterte camp ha. Naalala ko tuloy. Sabi niya sa akin, Sir, putya ka, kuwang-kuha mo yung inis ko ah. Bakit? Ang hirap ipagtanggol ni Sara. Ayoko na. Ayaw na raw niyang ipagtanggol si Sara. Ang hirap daw. Oh. Diba? Oh, meron na naman dito. Anong host, Lutang? Wala na ba kayo magsasabihin? Lutang, adik, bayaran. Tinatawanan ko lang kayo dito. Kinakain ko lang kayo ng buhay dito.